Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhay ni Annalyn ang kapalit sa lahat. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Walang kasal na naganap dahil sa plano ni Doc Carlos. Kamuntik pang madamay ang anak niyang si Zoe dahil sa paghihiganti niya kay Lynette. Nailigtas ni Doc Kim lahat ng tao sa loob ng simbahan gamit ang baril na nakuha niya kay Gilbert. Nagpapasalamat si Morgana na nakaligtas si Zoe sa sunog. Pinagbintangan naman nila Nurse Karen si Morgana dahil si Morgana lang daw ang may galit kay RJ at kay Lynette. Dinipensahan ni Morgana ang sarili niya at tinuro si Carlos na siya ang dahilan ng sunog dahil hindi naman daw gagawin ni Morgana na sunugin ang buong simbahan kung alam niyang nasa loob ng simbahan ang pamangkin niyang si Zoe. Kaya napaisip sila Nurse Karen sa sinabi ni Morgana. Sa Apex, simula na ang investigasyon kung sino ang mastermind ng pagkasunog ng simbahan. Nagpunta si Zoe at si Morgana. Nilaglag na ni Morgana si Doc Carlos na siya ang may kagagawa ng sunog sa simbahan. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Giselle. Paano daw mapapatunayan ni Morgana na si Doc Carlos ang may gawa ng lahat? Pinanindigan ni Morgana na may CCTV naman siguro sa paligid ng simbahan. Kaya po pwede nila itong tignan para malaman na nagsasabi ng totoo si Morgana. Maya-maya, biglang may dumating na isang bata kasama ng magulang nito. May nakita daw ang bata bago pa mangyari ang sunog dito sa simbahan. Sinabi ng bata na nakasuot pang madre ang gumawa ng insidente. Kaya tinuro ni Giselle si Morgana. Natakot ang bata at nagsabi na oo daw po at ganun na ganun daw ang suot ng makita niyang madre. Kaya inimbitahan si Morgana sa presinto para ipaliwanag ang sarili niya. Una nga ay ayaw ni Morgana na sumama sa presinto dahil wala naman daw talaga siyang kinalaman sa nangyari. Pero sinabi ni Zoe na sumunod na lang si Morgana sa mga kapulisan para malinis na rin ang pangalan ni Morgana. Handa na nga si Doc Carlos sa susunod niya pang mga plano na paghihiganti kay Lynette dahil nabulilyaso ang una niyang plano. Kaya naisip ni Carlos na si Annalyn ang pagbabayarin niya sa lahat ng kasalanan sa kanya ni Lynette at panigurado na masasaktan si Lynette kapag nalaman na hawak ni Carlos ang pinakamamahal niyang anak na si Annalyn. Nag-iba na naman ng bihis si Doc Carlos at ang kasabwat niya. Inagaw nila ang mga suot ng driver na naka-duty sa ambulansya at ginamit ang ambulansya para makuha si Annalyn. Hindi naman namukhaan ni Doc Kim si Doc Carlos dahil nagsuot ito ng face mask. At naging abala na si Doc Kim sa pagliligtas sa mga tao sa loob ng simbahan. Pinadukot ni Doc Carlos si Annalyn sa kasabwat niyang lalaki at isinakay sa ambulansya. Walang kaalam-alam sila RJ na nasa panganib na ang buhay ni Annalyn at hanggang ngayon ay hindi pa din nila alam kung nasaan si Lynette dahil hindi pa rin ito nagpapakita sa kanila. Sa Apex naman, hinanap ni Doc Kim si Annalyn kay RJ dahil hindi rin makita ni Doc Kim sa buong parte ng Apex. Nagsabi si RJ na papunta na daw sa Apex si Annalyn pero kanina pa daw yun. Kaya nagtataka din si RJ kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ang anak niyang si Annalyn sa Apex. Kinabahan si RJ at Doc Kim na baka kung ano na ang nangyari kay Annalyn dahil hanggang ngayon ay wala pa si Annalyn sa Apex. Samantala, nagising na nga si Annalyn. Nagising si Annalyn na nakagapos ang kamay at paa niya. Nagsisigaw si Annalyn ng tulong.
Lumapit si Carlos kay Annalyn. Nagimbal si Annalyn nang makita itong si Doc Carlos. Galit na galit si Annalyn. Sinabi na nga ba daw ni Annalyn na tama ang hinala niya dahil nakakalabas pala talaga ng mental facility si Doc Carlos. Nagtanong si Annalyn kung ano ang gagawin sa kanya at bakit siya binihag ni Doc Carlos. Sa kabilang banda, may binihag din si Morgana at gagamitin niya daw ang bihag niya para pasunurin sila RJ sa lahat ng gusto nilang mangyari. At peperahan daw nila sila RJ para kumita sila. Habang nag-uusap naman si Doc Kim at RJ, tumakbo si Nurse Karen palapit sa kanilang dalawa. Pinakilala ni Nurse Karen ang driver ng ambulansya ng Apex at may sasabihin daw ito kila RJ. Sinabi ng driver na nakarnap daw ang ambulansya nila, kaya hindi makapaniwala si RJ at Doc Kim. Pinaalam nila kila Giselle ang nangyari. Nagkwento si Doc Kim na nakita niya ang driver ng ambulansya ng Apex. Pinakita ni RJ ang picture ni Doc Carlos. Nagulat si RJ dahil kilala ni Doc Kim si Doc Carlos. Dito na nga sinabi ni Doc Kim na kilala niya si Doc Carlos dahil nagpunta sila ni Annalyn nung isang araw sa mental facility. At bumalik siya kanina sa mental facility para i-check si Doc Carlos kung baliw ba talaga o nagpapanggap lang ito. Ang kaso nga lang daw ay hindi na niya naabutan si Doc Carlos at nakatakas na ito sa mental facility. Kaya malamang daw ay si Doc Carlos nga ang may pakana ng sunog sa simbahan. Kinakabahan ang lahat sa sinabi ni Doc Kim. Malaki nga ang posibilidad na si Doc Carlos ang may gawa kung bakit nasunog ang buong simbahan. Dahil ayaw ni Carlos na makasal si Lynette kay RJ, kaya gumawa siya ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Habang nag-uusap sila RJ, dumating si Doc Ray at may dalang regalo. May nagpapaabot daw ng regalo sa kanila. Nagulat sila kung kanino kaya galing ang regalo na dala ni Doc Ray. Sa sobrang curious nila ay binuksan nila ang regalo sa harap mismo ng mga pulis. Nagimbal si Giselle pagbukas ng regalo. Napa oh my God si Giselle nang makita ang dress. Kinumpirma ni Giselle na dress daw yon ni Annalyn, kaya masama ang kutob ni Giselle na paniguradong nasa peligro ang buhay ng pamangkin niyang si Annalyn. Nag-aalala naman si Doc Kim sa nangyari kay Annalyn. Naisip nila si Carlos. Si Carlos lang daw ang pupwedeng kumuha kay Annalyn dahil malaki ang galit ni Carlos kay Lynette. Kaya si Annalyn ang ginamit ni Carlos para makapagiganti kay Lynette. Sinabihan ni RJ ang mga kapulisan na gawin ang lahat para mailigtas ang anak niyang si Annalyn dahil demonyo daw si Carlos. Baka kung ano daw ang gawin ni Carlos sa anak niyang si Annalyn, kaya dapat wala silang sayangin na oras. Nasaan kaya napunta si Lynette? Si Lynette kaya ang hawak ni Morgana? Makakatakas kaya si Annalyn sa kamay ni Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!